Pakisuyo po mga kapatid, kunin po natin ang ating mga Biblia at magbasa po tayo ng dalawang teksto. Di ko po babanggitin kung ano po yung babasahin natin. Tignan po natin kung mahulaan ninyo. Sabi dun sa una, kaunting panahon na lang at ang masasama ay mawawala na. Titingnan mo nga ang dati nilang kinaroroonan pero hindi mo sila makikita roon. Pero ang maaamo ang magmamay-ari ng lupa at mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan dahil sa lubos na kapayapaan. Ito naman yung pangalawang tekstong babasahin natin. Ang sabi, at papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at pag-iyak at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na. Kaya alam ba natin mga kapatid yung tekstong binasa natin? Sigurado ako alam niyo yun. Para po sa mga bisita po namin, ang unang tekstong binasa natin ay makikita natin sa Awit 37, 10 at 11. Yung pangalawa, Apokalipsis 21, 4. Itong mga tekstong binasa natin, mga hula ito sa Bible. Hula kung saan sinasabi na sa hinaharap, magkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga tao. Kaya ang tanong, naniniwala ba kayo na talagang matutupad ang mga pangakong ito ng Diyos na Jehovah? Sigurado ako sasabihin nyo rin na oo. Kasi baka ginagamit nyo pa nga itong mga tekstong ito sa pagbabahay-bahay natin sa mga tao. Kaya ano ba ang kahalagahan ng pagbibigay pansin natin sa ganitong klaseng mga teksto, sa ganitong mga hula sa Bible? Bakit ba mahalaga iyon? Yun yung paksa natin ngayong umaga, magbigay pansin sa hula. Bakit mahalaga iyon? Tingnan natin ang binabanggit ni Pedro tungkol dito sa 2 Pedro 1, talata 19. 2 Pedro 1, 19. Ang sabi, kaya lalong naging totoo sa amin ang binanggit na hula at mabuti ang ginagawa ninyong pagbibigay pansin dito na gaya ng isang lamparang lumiliwanag sa isang madilim na lugar hanggang sa magbukang liwayway at sumikat ang bituing pang-araw sa puso ninyo. Pansinin natin dito, binanggit ni Pedro, ang sabi niya, mabuti ang ginagawa ninyong pagbibigay pansin dito gaya ng isang lamparang lumiliwanag. Nagbigay siya ng komendasyon sa nagbibigay pansin sa mga hula. Kasi alam niya na makakatulong ito para mapatibay natin yung ating pananampalataya. At yan yung pakinabang sa pagbibigay pansin sa mga ito. Kaya yan yung pag-uusapan natin. Kung bakit tayo makapagtitiwala sa mga hula na binabanggit sa Bible at kung ano yung pakinabang natin kapag ginawa natin ito. Para magkaroon tayo ng higit na kaalaman tungkol sa paksang ito, 3 tanong yung ating sasagutin. Una, ano ang isang hula? Pangalawa, paano lalong naging totoo ang hula? At pangatlo, paano tayo makikinabang sa pagbibigay pansin sa mga ito? Kaya dakuan nating sagutin yung unang tanong. Ano ang isang hula? Sa Biblia, ang salitang hula ay tumutukoy sa isang mensahe mula sa Diyos. At tungkol sa salitang ito, ganito yung binanggit ng isa sa ating mga publikasyon. May kinlaman sa kahulugan ng salitang hula. Ang sabi, mensahe mula sa Diyos, pwedeng isang pagsisiwalat ng gusto niyang mangyari o paghahayag nito sa mga tao. Ang hula ay pwedeng tungkol sa isang aral na gustong ituro ng Diyos, isang utos o hatol mula sa Diyos, o isang pagsisiwalat ng mga bagay na magaganap. Bigyan din natin yung bandang huli dito, isang pagsisiwalat ng mga bagay na magaganap. Kaya makikita natin sa maraming hula sa Biblia ang mangyayari sa hinaharap. Kaya kapag translate natin itong salitang hula sa mga English na publication natin, makikita natin yung salitang prophecy. Iba ito doon sa paraan ng pagkaagamit ng mga tao iba ito doon sa paraan ng pag-aagamit ng mga tao sa paraan na ginagamit ng mga tao sa ngayon. No? Yung kanina ginamit ko yung salitang hula, ang ibig sabihin noon, guess. Kung mag-guess ninyo yung mga paksang o yung pinag-uusapan natin, yung mga tekstong binasa natin. Bukod dito mga kapatid, iba rin ito doon sa paraan na ginagamit ng mga tao sa salita. Halimbawa, marami yung pumupunta sa isang lugar dito sa Maynila, tapos pinapabasa nila yung kanilang mga palad at pinapaalam nila yung kanilang kapalaran. Inaalam nila
kung sila ba ay mananalo sa loto o kung sila ba ay sasagutin ng kanilang nililigawan. So hindi po yun yung hula na pag-uusapan natin. Lalong higit, hindi rin ito yung hula na binabanggit ng mga eksperto kung saan pinag-aaralan nila yung ilan sa mga datos, tapos inaalam kung sila ba ay kikita, halimbawa sa kanilang business, kung sila ba ay kikita sa business na ito o kaya malulugi. So hindi po iyon yung hula na pag-uusapan natin dito, mga kapatid. Kaya tungkol sa bagay na ito, sa salitang hula, mga kapatid, ganito ang binabanggit ni Pedro sa 2 Pedro 1:20 hanggang 21. 2 Pedro 1:20 hanggang 21. Ang sabi dito sa 2 Pedro 1:20 hanggang 21, dahil una sa lahat ay alam ninyo na walang kasulatan ang galing sa personal na interpretasyon. Dahil ang hula ay hindi kailanman dumating sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang ginagabayan sila ng banal na espiritu. Kaya pansinin natin, ano yung pagkakaiba ng hula o prophecy na pinag-uusapan natin sa hula na ginagawa ng mga tao sa ngayon? Ang sabi dito, hindi ito batay sa personal na interpretasyon ng isa. Hindi ito batay doon sa likas na kakayahan ng propeta o kaya doon sa kakayahan niya na may kinlaman doon sa implikasyon ng kahihinatnan ng mga bagay na mangyayari. So hindi po iyan yung pinag-uusapan natin at yan yung pagkakaiba ng hula na makikita natin sa Bible, sa hula na ginagawa ng mga tao sa ngayon. At ang pinakamalaking pagkakaiba nito, ano yung sabi? Nang galing ito mismo sa Diyos na Jehovah, ang mga hula na ito. At angkop naman, dahil si Jehovah lang ang talagang makapagsasabi ng mangyayari sa inaharap, gaya ng binabanggit sa Isaiah 46:9 and 10. At paano niya ipinaalam ito sa mga tao? Gaya ng binabanggit dito sa teksto, ginamit niya ang kanyang banal na espiritu. Ginamit niya ang kanyang banal na espiritu. At iba-iba yung paraan para maipaalam niya ito sa mga tao gamit ang banal na espiritu. Nandyan yung paggamit niya ng panaginip at ganyan din yung paggamit niya ng pangitain. Pero ang punto, ginamit niya ang kanyang banal na espiritu para ipaalam sa mga tao ang kanyang kaisipan. Ngayon, madalas, saan ba patungkol itong mga hula na mababasa natin? Gaya na nabanggit natin, tungkol ito sa mangyayari sa inaharap. At madalas, tungkol din ito sa kaharian ng Diyos. Bakit? Bakit madalas na tungkol sa kaharian ng Diyos ang mga hula na mababasa natin sa Bible? Dahil sa pamamagitan ng kahariang ito, gagamitin ng Diyos na Jehovah ito para pabanilin ang kanyang pangalan at gawin ang layunin niya para sa lupa at para sa mga tao. Yung kaninang mga tekstong nabasa natin, mga kapatid, awit at dun sa Apokalipsis, gagamitin ng Diyos na Jehovah ang kanyang kaharian para lubusang matupad ang mga pangako na iyon at lubusang makinabang dito ang mga tao. Ang tanong naman ngayon na bumabangon, bakit karamihan sa mga hula ngayon ay hindi maunawaan ng mga tao kahit direkta sa punto na sinasabi yung kahulugan nito? Kanina kung babalikan natin yung awit 37:11, ang sabi doon, ang maaamo ang magmamay-ari ng lupa. Pero bakit marami pa rin ang nag-aakala na itong hula na ito matutupad sa kabilang buhay o kaya dun sa langit? Kasi maraming mga tao sa ngayon ang hindi kinikilala ang papel ni Jesus sa katuparan ng mga hulang ito. At yan yung dapat nating iwasan. Napakahalagang kilalanin natin ang papel ni Jesus sa katuparan ng mga hula sa Bible. Tandaan natin, mauunawaan lamang natin ang mga hula sa Biblia mula sa unang hula na binigkas ni Jehovah sa Genesis hanggang sa mga magagandang pangitain na makikita natin sa Apokalipsis kung isasaalang-alang natin ang papel ni Jesus sa mesyanikong kaharian. Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol kay Jesus ang tumutulong sa bayan ng Diyos sa ngayon na maunawaan ang kahulugan ng hula sa Biblia na hindi pa natutupad. Kaya ngayon, nasagot na natin yung unang tanong, kung ano ba ang isang hula? Sagutin naman natin yung pangalawang tanong. Paano lalong naging totoo ang hula? Para masagot itong tanong na ito, meron tayong isa sa alang-alang na pangyayari sa Bible. At itong pangyayari na ito, meron tayong tatlong mapapanaligan na eyewitnesses.
At yung isa sa mga eyewitnesses na ito, nagbigay ng written statement niya tungkol sa pangyayaring ito. Ngayon, sino ba itong mga eyewitnesses na binabanggit natin? Ito yung apostol ni Jesus na sina Pedro, Santiago, at Juan. Silang tatlo, meron silang nakita na isang kakaibang bagay na nangyari kay Jesus na nagpapatunay na talagang mapagkakatiwalaan ang sinasabi ng Biblia. Kaya tungkol dito, basahin natin yung written statement ng isa sa ating mga witness, si Pedro, sa unang Pedro 1:16 at hanggang 18. Ay, 2 Pedro pala mga kapatid, sorry. 2 Pedro 1:16 hanggang 18. Ang sabi, ang sinabi namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at presensya ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi batay sa mga kwentong di totoo at inimbento ng may katusuhan, kundi batay sa nakita naming kaluwalhatian niya. Dahil tumanggap siya ng karangalan at kaluwalhatian mula sa Diyos na Ama, nang sabihin sa Kanya ang ganitong mga salita mula sa maringal na kaluwalhatian. Ito ang anak ko, ang minamahal ko at kinalulugdan. Oo, ang mga salitang ito ay narinig namin mula sa langit habang kasama niya kami sa banal na bundok. Ngayon, anong pangyayaring ito? Ano yung itong pangyayari na ito na binabanggit ni Pedro kung saan sinabi niya na ito'y hindi nakabatay sa mga kwentong di totoo at inimbento, kundi batay mismo sa nakita nila. At ang sabi pa nga niya dun sa bandang huli, batay ito doon sa narinig nila mula sa langit habang kasama niya sila sa banal na bundok. Yan po yung makikita na po natin sa atin pong picture. Kung mapapansin po natin, merong pangyayari diyan. At familiar ba tayo dito mga kapatid? Kung sasabihin ninyong ito yung pagbabagong anyo ni Jesus, tama po kayo. Yan yung pagbabagong anyo ni Jesus na mababasa natin sa Mateo 17:1 hanggang 9. Kaya para magkaroon tayo ng ideya dito, hindi na ho natin babasahin yung teksto, pero magkaroon lang tayo ng kaunting kaalaman sa pangyayaring ito. So maraming salamat po sa picture natin. Tungkol sa pangyayaring ito, isang araw si Jesus pumunta siya sa bundok kasama yung tatlong apostol, si Pedro, Santiago at Juan. At nung gabi, nakita nila si Jesus nagbagong anyo. Nakita natin dun sa picture na si Jesus, nakita nilang nagniningning. At meron siyang kausap sa tabi niya. Sino iyon? Si Moises at si Elias. At kung titignan pa natin yung yung tekstong Mateo 17:1 hanggang 9, mababasa natin doon na sinubukan ni Pedro na kausapin si Jesus. Pero nang subukan niya ito, meron siyang narinig na tinig o meron silang narinig na tinig mula sa langit. Ano yung sabi ng tinig na iyon? Ito ang anak ko, ang minamahal ko at kinalulugdan, makinig kayo sa kanya. Kaya kanino galing itong boses na ito? Walang iba, galing ito direkta mismo sa Diyos na Jehovah. Kaya, ano ang kahalagahan ng pangyayaring ito? Bakit natin masasabi na ito yung makakasagot ng tanong kung paano lalong naging totoo ang hula? Dahil itong pangyayaring ito, itong pangitain na nakita ng tatlong apostol, tinitiyak nito na talagang magiging isang maluwalhating hari si Jesus sa langit. Isang sulyap iyon sa kaluwalhatian ni Kristo sa kaharian. Gaya ng ipinangako ni Jesus, nakita ng mga alagad niya ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Ipinakita ng pangitayang ito ang tatanggaping kaluwalhatian at kapangyarihan ni Jesus kapag siya ay naging hari na sa kaharian ng Diyos. Kaya yan yung kahalagahan nung pangyayari na iyon. At talagang sinasagot nito yung pangalawa nating tanong. At talaga bang totoong naging hari si Jesus? Naging hari ba siya ng kaharian ng Diyos? Oo. Dahil kung titignan natin ulit yung binasa natin teksto kanina, dun sa 2 Pedro 1:19, kung babalikan natin yun, meron dong naka-open close parenthesis kung saan sinasabi, hanggang sa magbukang liwayway at sumikat ang bituing pang-araw. Sino yung bituing pang-araw doon sa tekstong iyon? Walang iba kundi si Jesus. At kailan siya nag-umpisang sumikat o naghari? Gaya ng pag-aaral natin, alam natin na nag-umpisa siyang maghari noong taong 1914. Kaya talagang natupad itong hula na ito. Kaya dahil dito, napatibay ang pananampalataya ng mga apostol na nakakita nito at talagang naihanda sila nito sa mga pagsubok na darating at sa malaking gawaing kailangan nilang isagawa. Kung titignan natin doon sa tekstong binasa natin,
talagang sariwa pa sa isip ni Pedro yung pangyayaring iyon, parang kailan lang. Pero ang totoo, 30 years na yung nakakalipas nung makita niya itong pangitain na ito. Kaya talagang malaki yung naging epekto nito sa kanya at talagang malinaw na malinaw pa sa isipan niya itong pangitain na ito. Kaya nasagot na natin yung pangalawang tanong, paano lalong naging totoo ang hula? Ngayon, sagutin naman natin yung huling tanong natin. Paano tayo makikinabang sa pagbibigay pansin sa hula? Ang pakinabang natin sa pagbibigay pansin sa mga hulang ito, nalalaman yung pagkakaiba ng mga alagad ng Diyos na Yehova sa mga tao sa sanlibutan sa ngayon. Yung mga tao sa sanlibutan sa ngayon, sila nasa espiritual na kadiliman. Samantalang tayong mga lingkod ng Diyos na Yehova, nagbibigyang liwanag ang puso natin na gaya ng isang lamparang lumiliwanag sa isang madilim na lugar. Kaya dahil dito, nauunawaan natin ang layunin ng Diyos, pinatitibay tayo nito at binibigyan ng pag-asa sa hinaharap, at natutulungan tayo nito na maintindihan ng ibig sabihin ng mga pangyayari sa mundo. Bigyan din natin yung nabanggit nating huli, mga kapatid. Tinutulungan tayo nitong maintindihan ng ibig sabihin ng mga pangyayari sa mundo. Halimbawa, kung sisilipin natin yung Mateo 24:3 hanggang 14, dito mababasa natin na si Jesus, nagbanggit siya ng mga pangyayari sa inaharap. Ang sinabi niya, sa inaharap, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng tagutom. Sa bandang huli, sinabi niya, ang mabuting balitang ito ng kaharian ay pangangaral sa buong tinatahan ng lupa. Ngayon, kapag nakikita na natin nangyayari ito, mga kapatid, nasaang yugto na tayo ng panahon? Kung titignan natin yung talata 3, tinanong si Jesus, ano ang magiging tanda ng presensya mo? Oo, kapag nakikita na natin yung mga pangyayari na binanggit niya dito sa mga tekstong ito, ibig sabihin, nakikita na natin yung presensya ni Jesus. Ibig sabihin, talagang nag-umpisa na siyang maghari. At kailan nag-umpisa ito? Nabanggit natin, taong 1914. Sunod, dito naman sa 2 Timoteo 3:1 hanggang 5, si Pablo nagbanggit naman siya ng mga pag-uugali ng mga tao na makikita natin sa hinaharap, ang sabi niya. Ang sabi niya, ang mga tao ay magiging makasarili, mapagmataas, ayaw makipagkasundo, matigas ang ulo. Sabi pa, mukhang makadiyos pero iba naman ang paraan ng pamumuhay. Ano naman ang ibig sabihin kapag nakikita na natin na ganito ang ugali ng mga tao? Na sa ngayon ay talagang nakikita na natin. Ibig sabihin, tayo ay nasa huling mga araw na ng sistemang ito ng mga bagay. Kaya yan yung pakinabang kapag nagbibigay pansin tayo sa mga hula. Nalalaman natin kung nasaang yugto na tayo ng panahon. Bukod dito, sinasabi ng hula sa Biblia kung ano ang aasahan nating mangyayari sa hinaharap. At dahil dito, talagang makapaghahanda tayo. Kaya pag-usapan natin itong mga pangyayari sa hinaharap, mga hula sa Bible na hindi pa natutupad, na kailangan natin paghandaan bilang mga lingkod ng Diyos na Yehova sa ngayon. Basahin natin yung mga teksto tungkol sa mga hulang ito. Yung unang hula na pag-uusapan natin ay makikita natin dito sa unang Tesalonica 5, talata 3. Unang Tesalonica 5, talata 3. Ang sabi, kapag sinasabi na nila kapayapaan at katiwasayan, biglang darating ang kanilang pagkapuksa, gaya ng kirot na nadarama ng isang babaeng manganganak, at hinding-hindi sila makakatakas. Dito mapapansin natin na merong sinasabing sisigaw ng kapayapaan at katiwasayan. Pero ang totoo, biglang darating ang kanilang pagkapuksa. Ano naman ang ibig sabihin ng tekstong ito? At sino ang sisigaw ng kapayapaan at katiwasayan? Ang pagsigaw ng kapayapaan at katiwasayan ay isasagawa sa hinaharap ng mga lider ng mga bansa. Pero alam natin na ang proklamasyong ito ay isang kasinungalingan lamang. Kasinungalingan na nanggaling sa mga demonyo. Dahil ano yung sabi doon sa tekstong binasa natin? Kapag sinigaw nila ito, biglang darating ang kanilang pagkapuksa. Oo, mapanganib ang kasinungalingan nito dahil paaasahin nito ang mga tao na magkakaroon ng katiwasayan at kapayapaan. Pero ang totoo, hudyat ito ng sunod-sunod na mga pangyayari na mararanasan ng mga tao sa hinaharap. At itong sunod-sunod na mga pangyayaring ito yung pag-uusapan natin. Kaya yan yung unang hula na dapat nating paghandaan.
ang pagsigaw ng kapayapaan at katiwasayan. Pangalawa, mababasa naman natin sa Apokalipsis 17, talata 16. Apokalipsis 17, talata 16. Ang sabi, "At ang 10 sungay na nakita mo at ang mabangis na hayop, ang mga ito ay mapopoot sa babaeng bayaran, at gagawin nila siyang wasak at hubad, at uubusin nila ang laman niya, at lubusan siyang susunugin." Ngayon, pansinin naman natin dito, merong binabanggit na mabangis na hayop, 10 sungay, at babaeng bayaran. Kanino naman lumalarawan ng mga ito? Ang mabangis na hayop, ito ay kumakatawan sa United Nations. Ang 10 sungay, kumakatawan sa kasulukuyang mga gobyerno na sumusuporta sa organisasyong ito. Ang babaeng bayaran, ito ang Babylonian dakila. Kumakatawan naman sa pandaigdig na imperyo ng huwad na relihiyon. Kaya ano ang gagawin ng mabangis na hayop at 10 sungay doon sa huwad na relihiyon sa inaharap? Aatakihin siya. Ang sabi doon, gagawin nila siyang wasak at hubad sa pamamagitan ng pagsasamsam sa kayamanan niya at paglalantad sa kanyang kasamaan. Kaya sa inaharap, pupuksain ang huwad na relihiyon. At kapag nangyari na iyan, kapag pinuksa na ang huwad na relihiyon, inatake na ang huwad na relihiyon, dito na magpapaumpisa yung malaking kapighatian. Kaya yan yung pangalawang hula na dapat nating paghandaan at dapat tayo maging alisto sa pangyayaring ito. Pangatlo, mababasa naman natin dito sa Ezekiel 38 verse 2, tapos talon tayo sa 8 and 9. Ezekiel 38 verse 2, 8 and 9. Dito sa verse 2, ang sabi, "Anak ng tao, titigan mo si Gog ng lupain ng Magog, ang pangunahing pinuno ng Mesek at Tubal, at humula ka laban sa kanya." Sa verse 8 and 9, "Bibigyan pansin ka pagkalipas ng maraming araw. Sa huling bahagi ng mga taon, lulusubin mo ang lupain ng bayan na naibalik at nailigtas mula sa espada, na tinipon mula sa maraming bayan at dinala sa mga bundok ng Israel na matagal nang naging wasak. Ang mga nakatira sa lupaing ito ay inilabas mula sa iba't ibang bayan, at lahat sila ay naninirahan ng panatag. Lulusubin mo silang gaya ng bagyo, at tatakpan mo ang lupain gaya ng mga ulap, ikaw at ang lahat ng hukbo mo at ang maraming bayan na kasama mo." Kaya ano naman yung pangyayari na binabanggit dito na mangyayari sa inaharap? Kung papansinin natin, meron ditong binabanggit na Gog ng lupain ng Magog at meron siyang aatakihin. Kanino lumalarawan si Gog na lupain ng Magog? Batay sa ating pag-aaral, nagbigyan linaw tayo dito na hindi ito lumalarawan kay Satanas, kundi lumalarawan ito sa koalisyon ng mga bansa. Kaya sa inaharap, ang koalisyon ng mga bansa, aatake sila sa mga mananamba ng Diyos. Matapos mapuksa ang lahat ng huwad na relihiyon, ang bayan ng Diyos na lang ang matitira, gaya ng isang punong nananatiling nakatayo sa kabila ng isang napakalakas na bagyo. Kaya si Satanas, gagamit siya ng maruruming mensahe o maling impormasyon mula sa mga demonyo para udyukan ang koalisyong ito na lusubin ang bayan ni Jehovah. Akalain ng koalisyon na magiging matagumpay siya, magiging madali yung kanyang pagkapanalo. Pero laking pagkakamali niya kapag ginawa niya ito. Dahil kapag nilusob na niya ang bayan ni Jehovah, dito na magpapaumpisa yung pang-apat na hula na dapat nating paghandaan. Na mababasa naman natin sa Apokalipsis 16, 14 hanggang 16. Apokalipsis 16, 14 at 16. Sa 14, "Sa katunayan, ang mga ito ay mga mensaheng galing sa mga demonyo at gumagawa ng mga tanda ang mga ito at pumupunta ang mga ito sa mga hari ng buong lupa para tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat." Sa 16, "At tinipon sila ng mga ito sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon." Kaya balikan natin yung nabanggit natin pangatlong hula. Kapag inatake na ng Gog, ng Magog ang bayan ng Diyos, dito nakikilos ang Diyos na Jehovah. Ang sabi sa 14, dito na magpapaumpisa yung dagmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil malalaman ng Gog ng Magog na hindi ang bayan ng Diyos ang kalaban niya, kundi si Jehovah mismo ang makikipaglaban para sa kanila. Kaya yung salitang Armageddon dito,
ang salitang ito, ibig sabihin nito, tumutukoy ito doon sa digmaang sisiklab pagkatapos magtipon ng koalisyon ng mga bansa at lusubin ang bayan ng Diyos. At dito na natin makikita ang pagliligtas ni Jehovah sa kanyang bayan. Kaya yan yung 4 na hula na binabanggit sa Bible na dapat nating paghandaan at dapat tayong maging alisto. Kaya yan yung pakinabang sa pagbibigay pansin natin sa mga hula. Kaya nasagot na natin yung 3 tanong, mga kapatid. So, reviewin lang natin. Ano ang isang hula? Ang isang hula ay tumutukoy sa isang mensahe mula sa Diyos na madalas ay tumutukoy sa mga mangyayari sa inaharap at kadalasan patungkol din ito sa kaharian ng Diyos. At napakahalagang kilalanin natin ang papel ni Jesus sa katuparan ng hulang ito. Paano lalong naging totoo ang hula? Binigyang patotohanan ito nung pangyayari na nakita ng 3 apostol, yung pagbabagong anyo ni Jesus. Itong pangitain na nakita nila, tinitiyak nito na talagang magiging isang maluwalhating hari si Jesus sa langit. Na kailan ito nagumpisa? Noong taong 1914. Paano tayo makikinabang sa pagbibigay pansin ng hula? Nagbibigay liwanag ito sa ating puso, naunawaan natin ang layunin ng Diyos, pinatitibay at binibigyang pag-asa tayo sa inaharap, at natutulungan tayo kung nasaang yugto na tayo ng panahon. Nang sa gayon, talagang nagiging handa tayo, nagiging alisto tayo sa panahon natin sa ngayon. Kaya, pakisuyo po mga kapatid, patuloy na magbigay pansin sa mga hula. Dahil talagang malaki yung pakinabang natin kapag ginawa natin ito. Kanina nabanggit natin, kapag nagbigay pansin tayo sa hula, mapapatibay nito yung ating pananampalataya. At ano yung tulong na maibibigay sa atin ng matibay na pananampalataya sa inaharap? Basahin natin ng Hebreo 10:38 and 39. Hebreo 10:38 to 39. Ang sabi, pero ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay dahil sa kanyang pananampalataya, at kung uurong siya, hindi ako malulugod sa kanya. Hindi tayo ang uri na umuurong tungo sa pagkapuksa, kundi ang uri na may pananampalataya na makapagliligtas ng ating buhay. Kaya ano yung maibibigay sa atin ng ating pananampalataya sa inaharap? Oo, yung ating buhay. Ang matibay na pananampalataya na ito, makakatulong ito para makaligtas tayo sa wakas ng sistemang ito ng mga bagay. Kaya pakisuyo mga kapatid, patibayin pa ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga hula sa Biblia. Pwede natin itong gawing study project sa ating personal study o sa ating family worship. Maging alerto sa mga nangyayari sa mundo na nagpapakitang natutupad ang mga hula. At ipakita sa paraan ng pamumuhay mo na talagang nananampalataya ka sa hula. Nang sa gayon, sa inaharap kapag naligtas tayo, masasabi natin, mabuti na lang at nagbigay pansin ako sa hula. Magandang umaga po sa inyong lahat.